May mga humingi ng full video recipe ng ating kutsinta. At ito na nga, pasensya na kung ngayon ko lang na-edit. So, uulitin ko, hindi ako gumagamit ng cassava flour sa recipe ng aking kutsinta. At ito na, umpisahan na natin. So, maglalagay lang tayo ng 4 na cups ng all-purpose flour. 2 cups ng brown sugar. Kung may mabili na mas dark pa nito, mas maganda. Then, haluin lang natin iyan sandali. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 6 na cups ng water. 6 na cups ng tubig lang kasi mas maganda yung kalabasan ng kutsinta. Kaya bawasan nyo na lang yung mga nakakuha ng recipe dati na sabi ko 7 cups ng tubig. Bawasan nyo na lang siya, maglagay tayo nitong 2 tablespoon ng lihiya. Nabibili to sa mga baking store. Available siya dito sa Davao, sa baking pantry, sa Bake World, and sa Importante ang lihiya kasi nagbibigay siya ng magandang texture and also as structure modifier. Also doon sa signature niya na chewy texture. Yan ang role ng lihiya sa kutsinta. Kaya hindi talaga pwedeng mawala yung ingredients na yan kasi hindi mabubuo yung kutsinta guys pag walang lihiya. Bata pa lang ako, elementary pa lang ako guys, ginagawa na namin tong kutsinta. And also doon sa mga nagtatanong bakit wala daw cassava flour. Wala naman talaga guys. Originally talaga ang kutsinta, wala naman talagang cassava flour na hinahalo. Ngayon lang naman to. Pero dati talaga wala naman. Pero dati ang ginagamit namin is third class. Pero ngayon is gumagamit ako ng all-purpose flour kasi yun ang laging meron ako dito stock sa bahay. And pwede talaga yan siya as you see dito sa ating video. So pagkatapos no, naglagay tayo ng lihiya no, then naglagay tayo ng food color para ma-enhance yung color ng kutsinta kasi maputla siya kasi nga yung nalagay natin na sugar is maputla din. And then syempre salain lang natin para matanggal yung buo-buo, and dito na tayo sa mga molder. So gumagamit ako ng 2 ounce size ng molder and nabibili to dito sa Black app, sa Orange app. Maglalagay na lang ako ng link nito. Then nagpapahid ako nitong oil. So cooking oil ganyan. Then, pahiran lang natin yan para hindi magdikit-dikit yung kutsinta. Para hindi tayo mahirapan mamaya i-unmold. Then, sa molder, nasa 3/4 quantity lang yung paglalagay ko ng mixture. Sa recipe na to, makagagawa na ako ng nasa 80 to 85 pieces, size 2 ounce na kutsinta. Habang prepare ko to is nakasalang na kaagad yung steamer. Kumbaga, nagpakulo na ako ng tubig. Naka full volume yung apoy nito kasi lulutuin lang natin to ng nasa 15 to 20 minutes. Ayan, isasalang ko na yan siya. Ito yung first batch. So, hindi na ako naglalagay ng cloth or yung tela dito sa may takip. Okay na hindi yan na siya. Naman yan matutuluan. Yan, malakas yung apoy para mas mabilis siyang maluto. After 15 to 20 minutes, ganito na siya. Luto na to guys. And then, tatanggalin ko yan siya para isalang naman ang second batch. Ito na nga yung luto na kanina. Malamig na to and ready na siya i-unmold. And gumagamit lamang ako ng spatula para ma-unmold siya. And ganyan na siya guys. Look at that. Sobrang ganda ng color. Orange and brown color yung hinalo ko sa mixture. And that's it. Ganun lang kasimple ang recipe ng ating kutsinta. Sana ay nakuha ninyo yung step by step. And then, ayan. Thank you for watching guys. Follow me for more videos.